Okay, so isang magandang araw sa ating lahat. Sa lahat ng handang matuto sa araw na ito ay magsitayo. Sa lahat ng handang matuto sa araw na ito ay magsitayo. Ipadyak ang paa. Ipalakpak ang kamay. At sabihin, handa na po ako. Handa na po ako. At dahil kayo handa na, pakiayos na inyong mga upuan. At pakisigurado na kayo nasa maayos na kalagayan ngayong araw na ito para upang nang sa ganun ay maging aktibo kayo sa ating talakayan. At handa na ba ang lahat? Okay, dahil ang lahat ay handa na, ngayon ay magdako na tayo sa ating paunang gawain. At ito ay tatawagin natin, Huy! Sino ako? Okay. So yun, at ang panuto ng ating gawain ito ay, pakibasa ng lahat. Ang mga mag-aaral ay hatiin sa tatlong pangkat. Ang unang pangkat ay tatawaging Team Malakas. Ang ikalawang grupo ay Team Matapang. At ang ikatlong grupo naman ay tatawaging Team Matapat. Kinakailangang hulaan ng bawat grupo kung sino ang makauna sa larawan. Ang unang grupo na makakahula ng tamang sagot ay siyang makakakuha ng puntos. Ang may pinakamaraming puntos ang siyang tatanghaling panalo at bubunot sa kahon. Ang kahong ito ay naglalaman ng mga katangian ng mga kababatihang ating nakilala ngayong araw. Basahin ninyo ang inyong nabunot at tukuyin kung sinong babae sa palagay ninyo ay nagtatagay ng katangian ng nabunot. Okay, so para sa inyong pangkat, narito ang inyong pangkat. Ngunit sa pagkakataong ito, ito muna ang pangkat una, kayo ang pangkat dalawa, at kayo ang pangkat tatlo. At narito na nga ang ating yan. So para, handa na ba kayo? Yes. At kung tayo handa na, ngayon narito na ang ating unang larawan. Huy! Sino ako? Yes, pangkat una. Ang babaeng nasa larawan ay si Winnie Miriam Defensor Santiago. Okay, so si Miriam Defensor Santiago ay tama. So yung sa nasa larawan na yun ay si Miriam Defensor Santiago. At sa pagkakataong ito ay meron na kayo isang puntos, at para naman sa pangalawang punto, at sa pangalawang larawan ay si yan, pangkat dalawa, Judy Ann. Ang babaeng nasa larawan ay si Okay, so ang dalawang larawan ay si Heidelin Diaz daw. At si Heidelin Diaz ay tama. At meron na rin kayo isang puntos. At para naman sa pangatlong larawan, yes, pangkat una. Yes, Mark? Si Lenny Robredo. Okay, so ang pangkat una, ang hula ay si Lenny Robredo. At si Lenny Robredo ay tama. At nakakuha na kayo ng 2 puntos. At ang ikaapat na larawan ay si yes, pangkatatlo. Okay, at sa ikaapat na larawan na ay si Catherine Bernardo. So sinong grupo o sinong pangkat ang nagwagi sa ang pangkat una, sapagkat kayo ay nakakuha ng 2 puntos. At dahil kayo ang nakakuha ng 2 puntos at kayo ang nagwagi sa pagkakataong ito, ngayon ay narito ang mahiwagang box na kung saan bubunot kayo ng iba't ibang katangian. At sino sa palagay niyo sa mga taong ito ang nagtataglay ng katangian iyan? Okay, Jonar? Anong katangian ng iyong nabunot? Ang katangian na bunot ko ay matapang. Matapang. Sa ating mga larawang naksalamuha. Siguro ang isa sa pinakamatapang na kilala ko babae na pinakita mula sa TV, alam mo, ay si Lenny Robredo. Sapagkat si Lenny Robredo ay kakitaan natin ng katapangan sa pag... Okay, so para kay Jonar, ang matapang sa ating larawang naksalamuha ay si Lenny Robredo. At ngunit, anong katangian ang iyong nakuha? malakas. Malakas. Okay, so dun sa larawan ay si Heidelin Diaz ang mayroong katangian ng malakas. Yes, Yesha. Tapat sa
Si Catherine Bernardo. Okay, si Catherine Bernardo daw ang tapat sa minamahal. Sino pa? Jonar? May paninindigan si Miriam Defensor Santiago. Okay, si Miriam Spencer Santiago ang may paninindigan. At Mark, last? May pagmamalasakit para po sa akin ay si Lenny Robredo kasi kung mapapansin po natin sa mga kalabidad na dumarating sa atin, hindi pa namin po siya. Okay, so maraming salamat pangkat una sa inyong pakikisa at sa pagtukoy kung ano ang mga katangian mayroon ang mga larawang ating nakasalamuha. Dahil sila ay nagbigay ng kanilang mahusay na pakikisalamuha sa ating paunang gawa, inibigyan natin sila ng 3 basta. Ayan, so maraming salamat. At sa pagkakataong ito naman ay, ano nga ba? Bakit nga ba tayo naririto? At naririto na ang ating layunin. Ayan. Pakibasa ng lahat. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na natatalakay ng bahagi na nagpapakita ng kalakasan at kahinaan Bilang babae. na isa-isa ang suliraning kinaharap ng pangunahing tauhan sa akda. Nakapagsasagawa ng mga gawain na tumatalakay sa kalalasan, katangian at kahalagahan ng mga kawalan sa lipunan. Okay, so maraming salamat. At sa pagkakataong ito ay lalakad naman tayo sa pagtukoy kung ano nga ba yung mga salitang ating makakasalamuha sa ating talakayan ngayong umagang ito. At ang ating unang salita ay hinalay. Ayon sa larawan at sa salitang naririto, ano ang kahulugan ng hinalay? Gwen? Ginahasa at maaari mo ba itong gamitin sa isang pangungusap? Hinalay ni Jonar ang kanyang kapatid na si Okay, so maraming salamat. At ang ikalawa nating larawan at salita ay, ayan, ang hinalay ay nangangahulugang, Pinasamantalahan. at ang ikalawa nating larawan ay tulisan. Ano naman kaya kapag sinabi natin tulisan? Rose Ann, bagay sa larawan, ano ang iyong nabibinuha pag sinabi natin tulisan? Rebelde. Iyan. Kapag sinabi natin tulisan, ito ay ang mga rebelde. At maaari mo ba, Rose Ann, gamitin ang salita tulisan sa isang pangungusap? Marami ang tulisan sa may dakong Mindanao. Okay, so maraming salamat. At sunod naman natin pangatlong larawan ay paskil. Ano naman kaya kapag sinabi natin paskil? At depende sa larawan na ating nakikita. Yes, Jeffrey? Jeffrey? Basta sa larawan na nakikita ang paskil ay isang poster. Okay, so kapag sinabi natin paskil, ito ay nangangahulugang poster. At maaari mo ba itong gamitin sa isang pangungusap? Magandang ipakita ang larawan sa ginawang poster ni Olives. Okay, so maraming salamat. At sa pagkakataong ito, ano sa tingin nyo sa ating mga naunang gawain, ano kaya ang ating tatalakayin sa ating talakayan ngayong umaga? Yes, well? Tungkol po sa pang-abuso. Pang-aabuso sa mga kababaihan. At sa ating, ano nga ang ating tinatalakay kapag ngayon tayo nasa markahan forma ng ating ang ating tinatalakay ay patungkol sa akda ni Dr. Jose Rizal na Civismo. At sa pagkakataong ito ay mayroon akong kasamang isang binibini. Ayan. So, batay sa isa binibining inyong nakikita sa screen, ano kayang katangian mayroon ang binibining? Yes, John? Siguro ang binibining niya ay nagtataglay ng mga katangian siya isang paningin. Tinatawag natin sa panahon niya ay very good. Okay. Mahigpit. Karisa, maidadagdag kung anong katangian mayroon kaya ang dalagang nakikita sa kasara. Ano po? Sa
maganda. At maaaring iyan ang inyong nakikita sa kanyang panlabas na anyo. Ngunit sa pagkakataong ito ay atin pang palalalimin o atin pang kikilalanin kung sino nga ba ang nasa larawan na yan, kung ano nga ba ang nasa kaloob-looban ng nasa larawang yan. At dito muna, sa larawang ito, ano muna ang inyong nakikita? Okay, so sa larawan na yan ay makikita natin ang panghuhuli sa isang individual. At sa pagkakataong iyan ay atin namang makakasalamuha din natin yan sa ating tatalakayin ngayon. At ang ating tatalakayin ngayon ay Kabanata 30. Sihuli. Okay. Kabanata 30 sihuli at yan na ang ating tatalakayin ngayong umagang ito. At pakibasa nasa screen. Nagihirap ng mga tulisan si Babet Santales at pinagduso siya sa kanyang pamilya sa halagang 500 piso. Dahil dito, ipinagpiling ni Huli ang kanyang mga alahas upang matulungan ang ama, subalit kulang pa ng 200 ang kanyang naliko. Kaya nagpresenta siyang magpaalila kay Hermana Pencha. Okay, sa pagkakataong yan, sa slide na yan, kung kayong nasa katayuan ni Huli, mahanda rin ba kayong magpaalila para sa inyong pamilya? Yes, Brian? Yes, sapagkat gagawin ng isang ina para lang sa kanyang pamilya, para sa kanyang anak, mas makakabuti para sa kanya. Okay. So para kay Brian, handa siyang magpaalila. Yes, Charissa? Madalas po ni Brian ay dahil po ako magpaalila sapagkat wala namang ibang tutulong sa kabila kong Okay. So maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Tunay nga na ang pagmamahal ng isang tao sa kanyang pamilya ay hindi masusukat. At sa ikalawang larawan, ano kaya ang inyong nakikita? Pinuli. Okay, so hinuhuli pa rin At sa screen ay basahin ng mga kababaihan. Nang matagal, habang nagpapaalila ay nabalitaan niya ang panghuling ginawa kay Basilio. Dahil napagbintangan ito na nagdidikit ng mga paskin na kapanghimagsik. Okay, so dahil nga nabalitaan niya na ang panghuhuling ginawa kay Basilio, siya ay, ano kaya napapansin niyo? Balisa. Ayan, nababalisa, hindi makatulog at kung ano pa alam. So, sunod ay, makibasa na lahat. Sa pagnanais na makalaya si Basilio, ay naisip niya lumapit kay Padre Camora. Ngunit nagkaalangan ito dahil sa maaaring gawin sa kanya. Gayunman, ilang gabi na ang binabagabag si Huli sa kanyang panaginip. Okay. So, sa tingin nyo, pupunta kaya si Huli kay Padre Camora o hindi? Yes, Julian. Pupunta siya dahil gagawin niya ang lahat para sa kanya. Okay, pupunta siya dahil gagawin niya ang lahat. At ito na nga ang nangyari. Ano makikita sa larawan? Pumunta nga siya sa kay Padre Camora. At pumunta nga siya. At sa pagpunta niya kaya doon, ano kaya ang maaaring mangyari kay Huli? Yes, Jessica? Parang gagasain siya. Okay, gagasain si Huli. At tingnan natin kung ano nga ba ang sunod na nangyari. Wala na naisip si Huli. Hinalay siya ng pari. Dahil hindi kinaya ang kahiyang ginawa, tumalon si Huli sa bintana ng kumbento. Okay. So, tulad ng inyong naiisip at tulad din ng naiisip ni Huli, sa pagpunta niya kay Padre Camora, ay siya ay binahasa ng pari. At sa pagkakataong iyon ay siya ay tumalon sa isang bintana ng kumbento. Kumbaga ay siya ay nagpaka-aral. Okay. At sa pagkakataong ito, alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga katangiang ipinakita ni Huli na dapat natin hangapan. Yes, Jonah. Siguro ang pinakita Huli na dapat natin ay kaya na magsakripisyo. Sapagkat doon nga, sinakripisyo niya yung kanyang sarili para lang sa kanyang pamilya, para lang maibigay yung mga kailangan ng kanyang pamilya sa nangyari. Okay, so nasabi mo na din kung saan bahagi yun ay pakilala. At sa ikalawa naman, sa kabilang
may mga masamang may mga masamang mangyayari sa kanya. Katulad nga nun, yung alam niya naman na gayon yung possible na gawin sa kanya yung pari, pero tinuloy niya pa din. So yun, parang yun sa pag-iisip niya, yun yung kanyang kahinaan. Okay, dun sa pag-iisip o dun sa kanyang naranasang depression. Kaya yun yung naging kahinaan niya at naisabi na rin kung saan ang bahagi na ipakita. At ngayon naman ay dadako na tayo sa ating pangkatang gawain kung saan ay ganun pa rin ang inyong pangkat. At narito ang panuto na inyong gagawin. Ang klase ay magsasagawa ng isang debate o forum tungkol sa mga kasalukuyang isyu ng kababaihan tulad ng karapatan, kalusugan, edukasyon o karahasan laban sa kababaihan. Hatiin ang klase sa dalawang grupo. Ang isang bahagi ay magsusuri ng mga isyu sa positibong aspeto, habang ang isa naman ay magbibigay ng mga hamon na kinakaharap ng kababaihan. Matapos ang talakayan, magbigay ng mga rekomendasyon kung paano mas mapapalakas ang papel ng kababaihan sa lipunan. Okay. So, sa pagkakataong ito ay hahatiin ko na lamang kayo sa isang bahagi at ito naman ang isang bahagi. At kayo ang pangkat natin ito ang pangkat dalawa. At dahil naipakita nyo naman ang maayos at naipakita nyo ang kahinaan at kalakasan ng mga kababaihan sa kasalukuyan kung ano nga ba ang kinaharap na isyo, ay bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng tatlong bagsak. Okay, at sa pagkakataong ito, at sunod ay susulat kayo ng inyong sariling karanasan kung saan naranasan ninyo ang pang-aabuso bilang isang tao at paano ninyo ito pinaglabanan. Okay, so kumuha ng papel at gawin ang gawain ito. At narito ang minsan naranasan mo at ang inyong pamantayan sa paggagawa nito ay para sa inyong pamantayan na yan ang nilalaman, gramatika at organisasyon. Okay? So, tapos na ang oras para sa paggawa nyo ng inyong mga naranasan, kaya naman maaari nang ipasa ang inyong papel. At sa pagkakataong ito ay magkakaroon naman tayo ng dugtungan ang mga pahayag upang mabuo ang diwa ng kaisipan. At yan na manuto natin at narito ang unang inyong dudugtungan. Makibasa ng lahat. Natutunan ko sa aling tinalakay na ang mga kababaihan ay dapat bigyan ng Yes, Nicole? Yan ang pagtay. Sino pa ang nais na magbahagi? Yes, Brian? Dapat bigyan ng kalayaan. Okay. So, yan yung inyong mga natutunan sa ating araling tinalakay. At ang ikalawang inyong dudugtungan ay ang mga kaisipang tumatak sa aking isipan batay sa mga gawain aming sinagawa ay okay. At maraming salamat sa inyong mga kasagutang ibinigay. Tunay nga kayo may natutunan sa ating talakayan ngayong umagang ito. At bago tayo maghiwa-hiwalay sa umagang ito ay maaari bang buhanin ang inyong mga cellphone. At sa pagkakataong ito, ipapasa ko sa inyo ang isang Google form na kung saan ay doon nyo sasagutan ng ating pagtataya ngayong hapon ito. Ngayong umagang ito. At narito nga ang link. At ipinasa ko na rin yan sa GC at maaari nyo nang sagutan ng ating pagtataya. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat at nabatid ko na naririto na nakapagsagot na ang lahat sa ating Google form. Kaya naman ako'y nagpapasalamat sa inyong pakikisa. Batid ko na kayo may natutunan sa ating talakayan ngayong umagang ito. At laging tatandaan na ang mga babae ay hindi babae lamang, kaya kinakailangan nilang bigyan ng respeto at paggalang. Muli,
Ayaw mo na na-aalis. Tatanong daw muna nila kung pwede magpasko na sila dahil meron pa. Go! Ay, sa kanila. Ay, sa kanila. Hindi. Uy, go na! Nagamit ang Bart, ando ko mo. Kita agad ko mati sa'yo. nasa kaya energy naman. Sa pang-grade 10 kaibigan, tapos ang pinagbugan mo ay pang-grade 9. May code band din yun. Nakalagay din sa puta eh, FB. Sinesearch nila ko. No. Alam yun. Yun yung code na yung, Ah, 12 number. oo, may 8. Ayan, oh. Yung F9, yung WHID ka, gramatika yun. Pinakita mo sa akin? Ano sa dyan ako lagay? Pero kasi yung mga sa... Ay, yung akin. Yung kasi may mga, ano ba, pang-grade 10, may mga ano niya, kung novela, kung may Ano? dito. NPD? Like, grade ka na. Alayo nga anak nakalagay doon sa akin pinagkopihan. Eh, di mali yung pinagkuhan ko, pang-grade 9 siya. Di ba nga, yung nakikita niyo naman dito kayo yung mga F10, yun yung mga codes, kaya yun yung lagi nilang Bago yung mga Kasi pag mali na yung lahat. Tama yung F. Hindi ko alam.